Tatlong superstar ng Warriors delikado ngayong off-season, injury ni na Anthony Edwards at Donte DiVincenzo, malaking dagok sa playoff run ng Minnesota Timberwolves. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at masubscribe. Tara himayin natin isa-isa. Kapag nag-decide ang Golden State Warriors na kumuha ng isa pang superstar, sino ang magiging kapalit? Si Draymond Green ba? Si Jimmy Butler? O si Kristaps Porzingis? Hindi pwedeng walang kapalit ang isang malaking trade at isa sa kanila ang posibleng mawala. Sa NBA, hindi ka basta makakakuha ng superstar ng libre. Kailangan mo ng malaking kontrata, salary matching, star level player, assets o picks. At dahil loaded na ang payroll ng Warriors, kailangan talaga nilang mag-sacrifice. Hindi sapat ang role players lang. Kailangan may big name na kasama sa trade. Pag-usapan natin si Draymond Green's strengths. Defensive anchor, playmaking big, leader ng team. Weakness, age, mid-30s. Limited scoring, reality check. Hindi siya basta-basta iti-trade. Bakit? Siya ang glue ng system ng Warriors. Malakas ang chemistry niya kay Stephen Curry. Conclusion, low chance na siya ang mawala. Pero hindi imposible kung sobrang laki ng trade. Next, si Jimmy Butler. Strengths, superstar level, clutch performer, playoff experience, weakness, malaking kontrata, 50 metro plus, age factor, injury concerns. Kung kukuha ang Warriors ng panibagong superstar, possible na siya ang isama sa trade. Bakit? Siya ang may pinakamalaking salary, perfect for matching. May mataas pa rin siyang trade value. Conclusion, medium to high chance na siya ang mawala. Ngayon naman si Kristaps Porzingis. Strengths, stretch big, shooting plus rim protection, unique fit sa modern NBA, weakness, injury history, expiring contract. Ito ang interesting. Dahil expiring ang contract niya, madali siyang i-trade. Hindi long-term risk para sa ibang team. Pero hindi siya kasing big name ni Butler at hindi rin siya core tulad ni Draymond. Conclusion, siya ang pinakadelikado mawala. So kung iraranggo natin, number 1 most likely mawala, Kristaps Porzingis. Number 2, Jimmy Butler. Number 3, least likely, Draymond Green. Bakit? Porzingis, Humbo's easiest trade piece. Butler, Humbo's salary plus value. Draymond, Humbo's system plus chemistry. Ngayon, ikaw naman, kung ikaw ang GM ng Golden State Warriors, sino ang iti-trade mo para sa superstar? Comment mo sa baba. At ngayon, let's be real, hindi maganda ang naging season ng Warriors. Hindi sila umabot sa playoffs at halatang may problema na sa sistema. Hindi na ito yung Warriors na dominanting team na nakasanayan natin. Aging na ang core, Curry, Butler at Draymond. At habang tumatagal, mas nagiging obvious na kailangan na nila ng pagbabago. At dito na pumapasok ang biggest question, magpapatuloy pa ba si Steve Kerr bilang coach? Ayon sa reports, hindi pa sigurado kung babalik si Steve Kerr next season. May mga insiders na nagsasabi na 50-50 ang chance niya. At kapag ang isang championship coach ay hindi sigurado sa future niya, ibig sabihin may malalim na nangyayari sa loob ng team. Posibleng, pagod na si Kerr. Gusto na niya ng bagong challenge. O baka mismong Warriors organization na ang gustong magbago ng direction. At kapag nawala si Kerr, hindi lang simpleng coaching change yan, system change yan, identity change yan. Ngayon, bakit si Draymond ang pinaka-apektado? Simple lang, si Draymond Green ay produkto ng sistema ni Steve Kerr. Sa ilalim ni Kerr, ginawa siyang small ball center, defensive anchor ng team, at isa sa pinakamahusay na playmaking forward sa NBA. Pero isipin mo, kapag pumasok ang bagong coach na may ibang sistema, ano na ang role ni Draymond? Hindi siya traditional scorer, hindi rin siya dominant big man sa ilalim. At sa modern NBA ngayon, mas pinapahalagahan ang scoring at spacing. So kung magbabago ang sistema, posibleng hindi na ganun ka-importante si Draymond. Kung sakaling umalis si Kerr, ito ang mga posibleng mangyari kay Draymond. Scenario 1, mabawasan ang role niya, pwedeng hindi na siya main piece ng system. Scenario 2, ay trade siya. Yes, posible ito, lalo na kung gusto ng Warriors mag-rebuild or mag-retool. Scenario 3, hindi siya fit sa bagong timeline. Kung mag-focus ang Warriors sa younger players, baka hindi na siya kasama sa long-term plans. At tandaan, hindi na bata si Draymond. At may history din siya ng suspensions at issues. So kung ikaw ang management, i-risk mo pa ba ang future mo sa kanya? Kung mawala si Kerr at sumunod si Draymond, ano na ang mangyayari sa Warriors dynasty? Ito na ba ang tuluyang pagtatapos ng isa sa pinakamagandang era sa NBA history?
Kasi tandaan, hindi lang talent ang nagdala sa Warriors, sistema, chemistry at identity, at si Kerr plus Draymond ang puso ng sistemang yon. At ngayon, isang breaking news ang yumanig ngayon sa NBA playoffs. Dalawang key players ng Minnesota Timberwolves ang tinamaan ng injury sa iisang game. Pag-uusapan natin ngayon kung gaano kalala ang nangyari kina Anthony Edwards at Donte DiVincenzo at ano ang magiging epekto nito sa laban nila kontra Denver Nuggets. Ilang minuto pa lang ang lumipas sa laro, si Donte DiVincenzo ay bumagsak, non-contact injury. Ibig sabihin walang banggaan, pero bigla na lang siyang napaupo at hindi na makatayo ng maayos. Pangalawang bumagsak naman si Anthony Edwards matapos ang isang awkward landing habang dinedefend ang kalaban. Kitang-kita sa replay na nag-hyperextend ang kanyang tuhod, isang eksenang talagang kinabahan ang lahat ng fans. Doon pa lang alam mo nang may masamang nangyari. Status ng injuries, Donte DiVincenzo. Simulan natin kay DiVincenzo, confirmed na torn Achilles tendon. Mga kaibigan, isa ito sa pinakamalalang injury sa basketball. Usually inaabot ng 6 to 12 months ang recovery. Ibig sabihin, out siya for the rest of the playoffs. Posibleng maapektuhan pa ang next season niya. Malaking kawalan to sa Wolves dahil si DiVincenzo ang isa sa kanilang best shooters at energy guys. Ngayon naman kay Anthony Edwards. Sa ngayon, ang injury niya ay knee issue, possible hyperextension, at hinihintay pa ang MRI results. Good news? Nakalakad siya palabas. Bad news? Hindi pa natin alam kung gaano kalala. Pwedeng minor lang, pwedeng weeks ang recovery o worst case, season ending din. At kung mangyari yon, ibang usapan na talaga. Real talk lang, kung wala si Edwards, ibang team na ang Minnesota. Siya ang primary scorer, leader ng team, clutch player. Kung wala siya, sino ang sasalo? Oo, nandyan si Julius Randle at iba pang players. Pero hindi pareho ang impact. Tapos idagdag mo pa na wala na si DiVincenzo, nawalan sila ng spacing, shooting at hustle. So kahit leading sila sa series, biglang naging alanganin ang sitwasyon nila. Ngayon, mapupunta tayo sa malaking tanong. Makakabalik pa ba ang Denver Nuggets sa series? Kung si Edwards ay out, ay malaking advantage sa Nuggets. Limited, still advantage sa Nuggets. Healthy, may laban pa ang Wolves. Hindi natin pwedeng maliitin ang Nuggets. Alam natin kung gaano sila ka-experienced sa playoffs. At kung mawala ang best player ng Wolves, pwede nilang baliktarin ang series. Para sa akin, ito na yung turning point ng series. Kung hindi makakabalik agad si Anthony Edwards, posibleng matapos ang run ng Wolves at mawala ang chance nila sa championship. Pero kung minor lang ang injury niya, delikado pa rin ang Wolves dahil galit at motivated na sila ngayon. Kayo, anong tingin nyo? Tapos na ba ang Wolves? O makakabawi pa sila kahit injured ang key players nila? Comment nyo sa baba. At kung gusto nyo pa ng ganitong NBA updates at analysis, don't forget to like, subscribe, at hit the notification bell. Peace out!